Dagdag bawas naman sa electric bill. Tatanggap ng refund ang mga customer ng Meralco sa susunod na buwan. Pero kasabay niyan, sisingilin naman tayo ng pinambili ng reserbang kuryente noong nakaraang taon. Nakatutok si Maki Pulido. Dahil sa mga parating na refund, posible kayang may mga buwan ngayong taon na makaluwag kahit konti sa bill ng kuryente. Sa Pebrero, i-refund na ang halos 1 bilyong pisong hindi nagamit pero nasingil ng mga private distributors na pambayad sana sa mga experts ng Energy Regulatory Commission. Nasa 23 centavos per kilowatt hour yan para sa mga customer ng Meralco. We don't need those funds. So those funds need to be returned. Bandang Abril naman, maaaring maramdaman na ang nasa 16 billion peso refund ng Meralco. Pwede pang tumaas ang refund dahil re-repasuhin pa ng Energy Regulatory Commission ang sobrang singil ng Meralco mula 2022 hanggang 2024. Pero kung may refund, meron ding increase. Sisingilin na rin simula sa Pebrero ang pinambili ng National Grid Corporation of the Philippines ng reserbang kuryente noong nakaraang taon nakatumbas ng 12 centavos per kilowatt hour sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Nagkaroon ng mga sobrang singil dahil sa ilang taong pag-aantala ng regulatory reset ng ERC o ang kwentahan kung magkano ba ang isisingil sa mga customer. Kung maplansya na ang regulatory reset ng NGCP halimbawa, magkakaalaman kung magre-refund ba ito o magdaragdag ng singil. Kung magdesisyon ng ERC na payagan ng NGCP na maningil para sa mga proyektong hindi pa naman natatapos, katumbas ito ng 12 centavos per kilowatt hour increase. Pero aabot sa 1 peso per kilowatt hour refund sa loob ng 1 taon kung magdesisyon ng ERC na ang pwede lang singilin ay para sa mga nakumpletong proyekto. The resets will really need to be completed. So Meralco and NGCP. Para sa working student na si Rebecca, malaking bagay kahit ilang sentimong refund, lalo kung mauuwi ito sa bawas singil. Habang nag-aaral, nangungupahan si Rebecca dahil nasa probinsya ang kanyang pamilya. Sana magka-refund kasi malaking tulong na rin yun, pangkain ko na rin yun, or pang tricycle papuntang school, pang sakay ng jeep. Ayun, parang siguro kahit barya-barya lang or konting rollback. Pero may isa pa siyang problemahin. Isa kasi ang tinitirhan ni Rebecca sa mga mawawala ng kuryente nitong linggo dahil sa maintenance ng Meralco. Nasa website at Facebook page ng Meralco ang schedule ng maintenance ng Meralco. Mahalaga kasi dito na masiguro natin na yung facilities natin are in tip-top condition para maharap natin yung hamon ng panahon, no? Ito, papasok ang summer months, tapos nun yung mga tag-ulan. Hassle pero titiisin na lang daw ito ni Rebecca na sumasideline bilang isang virtual assistant. Siguro kailangan ko na lang lumabas para maghanap ng establishment na nag-provide ng outlet. Pero napaka-inconvenient niya talaga sa akin. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.